May mga ginagawa ng hakbang ang pamahalaan para pagandahin ang lagay ng trapiko at gawing maginhawa ang biyahe ng mga commuters sa ating bansa. Ito matapos maitala sa TomTom Traffic Index 2025 na 143 hours ang nasasayang sa mga motorista sa Metro Manila tuwing rush hour. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita, live. Naomi, tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Pilipinas. Kasunod yan ng isinabing report ng TomTom na Pilipinas ang pinakamatraffic sa Asia. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang para mabawasan ang trapiko ay ang rehabilitasyon ng EDSA mula sa Roas Boulevard, Pasay City hanggang sa Orense, Makati City. Paghahanda rin ito para sa gaganaping ASEAN Summit, isa sa pinakamalaking event sa bansa na dadaluhan ng mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. Una na ring sinabi ng Transportation Department ang pagdaragdag ng higit 30 na Dalian train ngayong taon sa MRT3 para makapagsakay ng mas maraming pasahero at mapabilis ang biyahe at mapaluwag din ang trapiko. Batay nga dun sa TomTom Traffic Index 2025, kinakailangan ng higit 31 minuto bago makabiyahe ng 10 kilometro. Umaabot naman sa 143 hours ang nasasayang na oras sa mga motorista sa Metro Manila tuwing rush hour. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. Makakaasa po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro may mga pagkakataon na may issue about traffic, pero ito po ay tinutugunan naman po ng ahensya. Samantala matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Bangko Sentral ng Pilipinas, iginit ng Malacanang na gumagawa na ng hakbang para tugunan ang back-to-back na paghina ng piso kontra dolyar na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihing inaangkat ng bansa. Ipinaliwanag ng palasyo na dulot ito ng kakulangan sa balanse ng kalakalan at pananalapi. Pero hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas nito, kung hindi pati ang iba pang bansa sa Asia. Ayaw po ng Pangulo na umabot pa ito sa 60 pesos na palitan. Mas nakatuon po ang BSP sa pagpigil sa labis na paggalaw ng halaga ng piso kaysa sa pagtatakda ng tiyak na antas ng palitan. Sa tingin po ng Pangulo, hindi po magiging maganda na tumaas pa ang palitan na hindi pa pabor sa peso. Pag tumaas po kasi na 60 pesos, bumaba yung value ng peso, definitely mag-i-increase yung debt natin because yung palitan po tataas po yun. Naomi, kahapon ng Miyerkules nagsara ang piso kontra dolyar sa 59.26 pesos. Mas mataas na yan kumpara doon sa 59.45 pesos noong Martes. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.